Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge araw po na ito. At August 5 ng Wednesday, Proverbs 24:3, the Bible says, "Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established." So yan po ang pamagat natin, through wisdom is an house builded. First, yung wisdom po dyan ay chokma sa Greek Hebrew word, skillful, or the right use or exercise of knowledge. Ano po? Yung may knowledge ka, may understanding ka, pero ginagamit mo sa tama. Kasi kung hindi ginagamit sa tama, hindi po yun wisdom. Ano po? Oo. So, ang wisdom po is the right use and or exercise of knowledge. So, of course, yung house dyan ay bayit sa Hebrew word ay household or family. And builded po, bana sa Hebrew word, make or established. So, pinatatag. And yung pangunawa, the Bible says, and by understanding, it is established. Ang Diyos po, gusto niya pong ma-establish ang ating buhay, ang ating pamilya. Gusto po ng Panginoon na matibay ang ating pamilya. At establish, mga kapatid, buo. Hindi hiwa-hiwalay, hindi kanya-kanya, hindi may sariling mundo, hindi may sariling direction, hindi. Gusto ng Panginoon, iisa po ang ating tahanan. Kaya nga gumawa po siya ng family structure. Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Reverence your husband. Diba? And children, obey your parents. Parents, admonish your children. Sabi ng Biblia. Oo, sa Bible po yung mga yan. So, organize. So, yung husband ay susunod sa Panginoon at yung wife susunod sa husband na sumusunod sa Diyos. Yung children susunod sa parents na sumusunod sila sa Diyos lagi. Kaya nga, wisdom po yun mga kapatid para intact ang ating family, para matibay ang ating family. Kinakailangan yung husband, mahal niya ang asawa niya para sa Panginoon. Yung wife naman ay submissive siya, respectful siya sa asawa ng lalaki para sa Panginoon po lahat yun. At hindi niya ginagawa primarily para sa kanyang husband, para sa kanyang wife, pero para sa Panginoon. Ganun din po yung children, obey your parents in the Lord. Bakit siya sumusunod sa parents siya? For the Lord. Oho, hindi primarily for the parents, but in the Lord. Husband, love your wife in the Lord. Wives, submit to your husband in the Lord. Alright? Parents, teach and admonish your children in the Lord. So, yun po ay wisdom, mga kapatid. At marami pong divorce ngayon, maraming separation, legal annulment, maraming mga annulity of marriage, kung ano-ano, di ba? Kanya-kanya. Oho, tingnan nyo ang pamilya. Pag nag-uusap, kanya-kanyang cellphone, walang pag-uusap ng matagal. So, bakit? Kasi kanya-kanya eh. So, walang wisdom po doon. At kinakailangan po yung wisdom para maitayo ang ating pamilya, ang ating tahanan, hindi magkagulo, hindi magkakanya-kanya, hindi po may sariling mundo, kundi iisa ang direction, iisang prinsipyo, iisang Diyos, isang church, isang pananampalataya, isang Biblia, isang Holy Spirit, yung tahanan na yan. Kaya tumatayo. Bakit? Dahil sa wisdom. Alright? Ang pamilya na may wisdom, tatayo ang kanyang tahanan. Oo. Kaya maraming wise builder, nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Nung may bagyo, nakatayo yung bahay. Bakit? Matibay. Bakit matibay? Nakatayo sa bato. Bakit nakatayo sa bato? May wisdom po sila. Jesus is the rock. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa ating punahan. At lagi siyang priority sa ating pong buhay. Okay? Sa ating pong principle of the day, a home built wise will surely rise. A home built wise will surely rise. Magandang araw po sa ating